Ngayong gabi, salamat kasama natin si Ma'am Iris de la Cruz. Amen. Salamat po. And then, salamat kasama natin ang may bahay ni Brother Michael Taganili, si Ma'am Christine. Yan, Ma'am Christine. Pakita niyo, Ma'am Christine. Yan. Sila po ay newlywed. No? Yan, salamat sa Panginoon. Kasama natin ngayong gabi. Amen. Pag-pray rin po natin si Brother Michael, no? Ay ang kanyang kapatid ay namatay no, sa probinsya. Kapag pray po natin ng comfort ng kanilang family, no, si Brother Michael, no, ay namatay po ang kanyang kapatid last week, no, Brother Michael. Pag-pray natin ng comfort and provision ng Panginoon sa kanyang family. Alright, so po, I hope you blessed by the song. And our heart is prepared tonight to receive thy word. Amen. So, ngayong gabi, ang ating tagapagsalita, tawagin natin si Brother Gayos. Siya pa magbigay sa atin ng mensahe. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. And salamat po sa pagkakataon muli na makatayo sa likuran ng pulpito. At bago tayo magbasa ng verse, ay tayo po ay umawit. Joke lang. Aawit po ako ng isang awitin. Kasi nung nakaraan kumanta ako, kaya lang wala sa tono yung gitara. Title ng kanta na ito, Ang Panginoon ang Aking Pastol. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya'y susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'king umaliw, lungkot may kaniyang papawi. Kabutihan at awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko siya magpakailan pa man. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod
kasama yun eh sa ano. Amen. So yan po ay tayo po tamang lahat. At ang babasahin po natin ngayon ay ang aking inawit, Book of Psalms chapter 23. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi na ako mangangailangan. Psalms chapter 23. Basahin po natin ito sabay-sabay, verses 1 to 6 nang may malakas na tinig. Amen? Ready? Nakita na po. Verse number 1, ready now? Read. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. The title of our message tonight is The Sheep and the Shepherd. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapakinig ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na maibahagi ko po ang inyong salita. At ako po'y lumalapit sa inyo, dumadalangin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang manguna sa amin. Itago niyo po ko sa inyo pong likuran, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng salitang sasabihin, Panginoon. Hindi po nawa ako makita, kundi ang inyo pong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, naman pong kasalanan ng amin nagawa. Kami po'y lumalapit, humingi ng kapatawaran, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maglagay ng mensahe, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Tanging salita nyo lang po ang aming mapag-aralan, Panginoon, at maunawaan. Dalangin po namin ng banal na Espiritu ang gagawa, Panginoon, sa kalagitnaan po namin sa oras na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang pupurihin po namin, luluwalhatiin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. The sheep and the shepherd. Sabi po dyan sa verse number 1, the Lord is my shepherd. At di ba kayo nagtataka na bakit ang salita ng Diyos o ang Biblia always compare His people into a sheep. Or majority of the Bible comparing us to a sheep. Gaya ng sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6. Ang sabi doon, all we like sheep. Gaya tayo ng tupa. Have gone astray. Sabi sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice. Mag-commercial nga muna tayo saglit. Panoorin nga natin isang video clip po ng katangian ng sheep. Sabi kasi dito sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Meron pong nire-recognize ang sheep na voice. Ngayon, meron pong experiment sa Russia. Meron pong, di naman totally experiment, pero sinubukan nila yung sheep tawagin ng ibang tao. So, panoorin nga natin. Good job. Ayan. Sa likod po yung camera, ay yung two sheep only listen
listen to the shepherd. Ayan. Susubukan nilang One more tawagin time. yung mga sheep. Ayan naman, yung sumunod. Hindi ko alam yung salita nila. Tika, tika. Tika, tika. Yan yung shepherd, yung farmer. Ayan. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? Tagal sumunod. Sino yung nasa likod? Hindi sumunod. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Ayan. Oh, yan. Okay na yan. So, ganyan po yung katangian ng sheep. So tayo po bilang Kristiyano, ang Diyos po always compare us into a sheep. Gaya ng sabi sa John chapter 10 verse 16, "And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd." And the most famous verse or Bible verse ay yung Psalms chapter number 23. The Lord is my shepherd. King David wrote these words. Si King David po ang nagsulat nito. King David wrote these words not as a king. Tama po? Hindi po bilang hari. Because he once was a king. King David wrote these words not as a warrior. Dahil si David din po is the most famous valor nung mapatumba niya si Goliath. And not also as a shepherd, even though si David is also a shepherd. But David wrote this Psalms chapter 23 as he is just a sheep. This time, hindi po siya shepherd, hindi siya warrior, hindi siya hari, but a sheep. Ano ba yung sheep? According to the study, sheep has no strength or power. Sheep has no skills or ability. Wala. Wala ho kayong nakitang sheep na ipinagmamalaki na malakas. Wala ho kayong makitang sheep na ikinaharap sa tiger, inilaban sa lion. Wala ho kayong nakitang sheep na malakas. Sheep is just a natural follower with limited intelligence for self-preservation. Ang sheep po ay walang alam paano niya po protektahan ang kaniyang sarili. Yan po ang katangian ng sheep, often wandering off, falling into danger, or getting stuck into fences. Yan po ang katangian ng sheep. Sa madaling sabi, ang sheep po ay isang mahinang klase. That's what sheep is.
At diyan po tayo kinukumpara ng Diyos. Number 1, me as a sheep. Kahit na ikaw pa ay mahusay. Amen? Kahit na alam mong ikaw ay matalino. Kahit tingin mo ikaw na ang pinakamaalam. Siguro, kabisado mo yung multiplication table, magaling ka mag-divide, mag-multiply, alam mo yung algebra, alam mo yung physics, alam mo yung chemistry. Marami kang awards. Si Jeville, maraming award to kahapon. Pero, itong message na to, nagawa na to, bago pa yung recognition. Ang daming award ni Jeville. Maybe marami kang tinapos. Iba't ibang klaseng degree na ang tinapos mo. Bachelor of Science in Scientific Technology, kung meron mang ganon. May mga achievements ka sa buhay. But whether you like it or not, bilang anak ng Diyos o kahit hindi ka anak ng Diyos, mayroon tayong kanya-kanyang kahinaan. Amen? Kahit gaano ka kalakas, katalino, aminin mo man sa hindi, mahina ka. Kaya ang Diyos, ang salita ng Diyos, the Lord always compared us into a sheep. Isang beses lang tayo kinumpara ng Panginoon sa eagle. Ang sabi ng Book of Isaiah, they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagle. Pero madalas po tayong ikinukumpara ng Diyos sa sheep because the sheep is just a weak. At aminin mo man sa hindi, mahina tayo. At yan po ay pinatotohanan ni Apostol Pablo. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 12. Saglitin po natin. 2 Corinthians chapter 12. Verse number 7. Ang sabi ni Apostol Pablo, isa ho siyang matalinong abogado na nakakilala sa Diyos. Ang sabi niya sa verse 7, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation. Upang ako ay wag magmalaki, upang ako ay wag magmayabang, upang ako ay wag magmataas, sa kasaganang ipinahayag sa akin ng Diyos. Kasi minsan yung sakit natin, yung nalaman lang natin onte, parang expert na tayo. Diba? Napanood lang natin sa Facebook, yung payo ni Doc. Ay, sabi ng Doc na dapat ganito. Diba? Ganyan tayo. I-share pa natin yan sa ganyan din ako eh. May mga may mga napapanood tayong vlog na konti lang natin nalaman. Manonood tayo sa YouTube. Magdi-DIY tayo. Anong DIY? Destroy it yourself. Yan po yung natin, minsang sakit natin. Ang sabi na Apostol Pablo, upang ako ay wag magmalaki sa mga bagay at kasaganahan na ipinahayag sa akin ng Diyos. Sabi diyan, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Binigyan tayo ng Diyos o meron tayong kanya-kanyang kahinaan. Verse number 8, for these things I besought the Lord thrice that it might depart from me. Yan po yung nagiging dahilan, yung ating kahinaan, upang tayo po ay patuloy
na mapalapit sa Diyos. Kasi kung malakas tayo sa verse number 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. Ang sabi dyan, for my strength is made perfect in weakness. Gustong-gusto ng Diyos na mahina tayo. Gusto ng Diyos na wala tayong kakayahan. Bakit? Lumalakas ang Diyos. Lumalapit tayo sa Diyos. Whatever you are, ano ka man ngayon, wherever you are, saan man tayo ngayon, whoever you are, sino ka man ngayon. Gaya ni David, minsan siyang naging warrior. Minsan niyang napatay ang pinakamalaking tao sa balat ng lupa. Minsan siyang naging hari. Minsan siyang naging shepherd. But he said, the Lord is my shepherd. I shall not want. Wala na akong hahanapin pa. Hindi na ako mangangailangan pa. Ang awitin kanina, di ba? Ang Panginoon ang aking pastol, di na ako mangangailangan. And you know why David wrote this? Number 2. Mabilis lang ho ito. Number 2, me with my shepherd. Kaya nasabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Ang Panginoon ang aking pastol, wala na akong hahanapin pa. Bakit? Dahil naranasan niyang maging shepherd. Alam niya kung paano maging shepherd. Basahin po natin sa 1 Samuel, verse number 17. 1 Samuel, verse number 17. Asan na Samuel? 1 Samuel 17, verses 34. Sabi diyan sa verse number 34, ito yung haharapin niya si Goliath. Yung nagpapaalam siya kay Haring Saul na siya ang papatay kay Goliath, ang sabi niya sa verse number 34 ng 1 Samuel, chapter number 17, ang sabi diyan, and David said unto Saul, sabi ni David kay Haring Saul, thy servant kept his father's sheep. Alam mo ba, Hari, itong lingkod niya, si David, ay nag-aalaga ng tupa. Parang pangit pala pag, ng sheep. And there came a lion. May dumating na leon and a bear and took a lamb out of the flock. Nakita ko yung lion, nakita ko ang bear, kinuha yung alaga kong tupa. Anong sabi sa verse number 35? And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. Isipin nyo yung sheep, nasa bibig na ng lion. Anong ginawa ni David? Kinuha niya sa bibig ng lion. And he delivered it out of his mouth, and when he arose against me, I caught him by his beard. Biro yung ng lion, di ba? Yung, ang tawag doon? Yung balbas. Yung balbas ng lion. And smote him and slew him. Verse number 36, thy servant slew both the lion and the bear. Ganyan ho, pumrotekta ang shepherd. Minsan pong naranasan ni David maging shepherd. Kaya sabi niya sa verse number 1 ng Psalm chapter number 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Why? Bakit nasasabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want? Verse number 2 ng Psalm chapter number 23. Psalm chapter number 23, verse number 2, anong pong sabi dyan? He maketh me. He
maketh, not me, but He. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Ang Diyos, ang shepherd, ang naghahatid kung saan may pagpapala. Hindi tayo. Hindi ang boss. Hindi ang boss mo. Hindi ang kliyente mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang negosyo mo, hindi ang racket mo. Ang Diyos, sabi ng Biblia, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Ang Diyos ang nagdadala sa akin doon sa mga pagpapala. Physical and spiritual, and material, and mental. Verse number 3, He restoreth my soul. Discouraged ka, offended ka, stress ka, exhausted ka. Ang sabi ng Biblia, sabi ni King David, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness. Ihahatid tayo ng shepherd sa tamang lugar. Amen? Dahil hindi alam ng sheep, hindi alam ng tupa kung saan ang tamang lugar. Walang alam. Kaya ang sabi ng study about sheep limited intelligence to protect himself. Ang Diyos o ang shepherd ang maghahatid sa atin sa tamang lugar, yung lugar kung saan hindi tayo mapapahamak. Yung lugar kung saan hindi tayo basta-basta mapapahamak. Kaya nga sabi sa verse number 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Kasi ang buhay natin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, hindi naman palaging masaya. Hindi naman palaging masarap. Hindi naman palaging may birthday. Hindi naman palaging may fellowship. Hindi palaging may pizza. Hindi palaging maganda ang buhay ng Kristiyano. Yung tingin mo sala na, yung tingin mo sablay, yung tingin mo mali. Yea, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Di ako matatakot. Andiyan na yung Meralco. Andiyan na nagsabay-sabay ang Meralco, nagsabay-sabay ang bayarin sa bahay, nagsabay-sabay ang pang-tuition, nagsabay-sabay ang yeah, though I walk to the valley of the shadow of death, parating ng evil, yung magpuputol. I will fear no evil. Yung maniningil, I will fear no evil. Sabihin mo sa maniningil, sa home credit, sa credit card, I will fear no evil. For thou art with me. Ay minsan tayo po'y nalilihis. Minsan naiiba ang landas ng ship. Sabi ng Bible, thy rod and thy staff, they comfort me. Dalawa yan, rod at staff. Ang rod, direction. Ang staff, correction. Yung rod, ito, minsan isa lang, di ba? Yung pag-ganon, may pag-ganon, tas diretso. Pero mostly sa mga shepherd, dalawa daw yan. Yung maiksi lang, yung pang-point kung saan pupunta, at yung staff, yung kung saan pumupunta yung ship.
Huhugutin niyang ganun. Kaya sabi ng Bible, thy rod and thy staff, they comfort me. Hindi ka na mag-aalala. Kasi tuturo lang ng Diyos doon, ang green pastures. Punta tayo. Huwag dyan. Nalihis ka na naman. Napunta ka na naman. Halika dito. Amen? Walking in the valley of the shadow of death, andyan yung mga kalaban. Amen? Andyan yung temptations. Andyan yung mga gawa ng kaaway, pwede tayong madaya. Andyan yung trials. Na-advance pala. Andyan yung mga bayarin. Dito pa pala sasabihin yun. Kasi minsan pagka andyan na yung bayarin, ang una nating nalalapitan, yung taong may pera. Pero sabi ng Bible, for thou art with me. Ihatid ka ng Diyos kung saan yung pagpapala. Hindi ka na mangangailangan, hindi ka na mamumroblema. Ano lang ang gagawin natin? Lapit lang tayo sa shepherd. Minsan kasi, hindi pa ako nakakita ng sheep na siya ang gumagawa. Kadalasan po sa sheep na nag-iba ng lugar, napahamak. Naalala niyo yung kay Abraham? Nung papatayin niya na si Isaac, sumigaw ang angel, itigil mo. Tumingin ka sa paligid, meron diyang sheep. Na ano nangyari sa sheep? Naipit sa sanga, hindi makalaya. O ngayon, ano nangyari sa sheep? Siya ngayon ang inalay. Kasi nalihis eh. Siya ngayon yung pinatay. Andyan yung problema. Hindi mawawala po yan. Amen? Sino dito walang problema? Kahit yung bata, may problema eh. Si Isay nga may problema eh. Pinoproblema niya minsan kung sasama ba siya kay Tito Joka o hindi. At andyan yung stress. Andyan yung malilihis ka. Amen? Andyan yung masasaktan ka. Parang walang nagki-care sa'yo. Walang umiintindi sa'yo. Hanggang sa parang ikaw ay sugatan na. Andyan, ikaw ay sugatan na. But sabi sa verse number 5, sa gitna ng ating paglalakad sa valley kasama ng ating shepherd, walking in the valley of the shadow of death, andyan yung kalaban, andyan yung temptations, andyan yung trials, andyan yung malilihis ka habang tayo ay naglalakad. At andyan ikaw ay masasaktan, at andyan ikaw ay mapapahamak kasi medyo Di ba kanina napanood natin, nagsisigaw na yung shepherd, may naiwan pa dun sa dulo. Yung sheep na kulay itim. Hindi siguro sheep yun. Andyan, ikaw ay masusugatan. Pero sabi sa verse number 5, thou prepares a table. Ano po yung table? Mesa. Thou prepares a table. Kasi sa gitna po ng paglalakbay ng shepherd at ng mga sheep, may mga sheep talaga na may mapapahamak, masasaktan, masusugatan. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng King David, thou prepares a table before me in the presence of mine enemies. May mga sheep na dala-dala na, di ba? Nabasa po natin kanina, dala-dala na ng lion, dala-dala na ng bear, yung sheep na alaga ni David, tapos kukunin ni David. Anong ginagawa ni David? Ang sabi niyan, thou prepares a table, kasi pagka hinugot niya yung tupa sa bibig ng lion, sa bibig ng bear, meron siyang inihahandang table. Maglagawa siya ng table at doon niya ilalatag yung sheep. At gagamutin niya. Ang sabi diyan, sa verse number 5,
in the presence of mine enemies. Sipin nyo, kahit nandyan yung lion, nandyan yung bear, kukunin niya yung sheep at ilalagay niya sa table, ipiprepare niya ang table at ano sabi niyan? And anointest my head with oil. Unang-unang poprotektahan ng shepherd yung head. Kasi ang sheep ay may mataas na memory. Kaya niyang i-recognize ang shepherd. Kahit maraming shepherd, kilala niya yan. Kung sino-sino ang mga shepherd niya. At kung sino ang hindi. Yan po yung strength na meron ng sheep. Kaya niyang i-recognize kung sino ang shepherd. Kaya nung gagawin ng shepherd, Thou anointest my head with oil. Poprotektahan niya yung head mo. Yung nai-stress ka na. Yung parang puputok na yung utak mo. Puputok na yung ugat mo sa utak, kakaisip kung anong gagawin. Parang wala ka nang malulusutan, parang wala nang pag-asa. Pero ang shepherd, Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Tuloy-tuloy kahit sugatan ka, kahit duguan ka na sheep, sabi ng Bible, my cup runneth over. Tuloy-tuloy pa rin yung provision ng Diyos. Sige, kain ka lang dyan. Pahinga ka muna. Pagbangon ng sheep, gano'n na naman ulit. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. My cup runneth over. Last. Verse number 6. Number 3, surely in sanctuary. Sabi diyan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Susundan ka ng pagpapala, not once, not twice, but all the days of my life. Sabi ni King David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Stay in the church. Bakit? Sa church, may pastor. Verse number 15 ng Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter 3, verse number 15. Verse number 15, ang sabi diyan, and I will give you pastors. Bakit pastors? Kasi nga, ang treatment po sa atin ng Diyos ay sheep. Kaya ang sabi niya, I will give you pastors. Hindi ang sheep ang naghanap ng pastor. Hindi ang sheep ang namili ng pastor. Hindi po tayo ang namili ng pastor. Ang sabi sa book of Jeremiah chapter 3 verse number 15, and sino sasalita dito? Ang Diyos. I will give you pastors. Saan galing? According to mine heart. Ang pastor po ay galing sa puso ng Diyos. Ang pastor po ay galing sa desisyon ng Diyos. Ito ang pastor mo. Para ano? Which shall feed you. Siyang magpapakain sa atin. Hindi po pastor natin yung nasa YouTube. Hindi po pastor natin yung nasa Facebook. Yung
magbabrowse tayo ng mga iba-ibang churches, maikinig ka lang diyan. Pag nakakinig ka, yan ang pastor ko. Hindi. Ang pastor po, siya ang magpapakain. Hindi ibig sabihin ng magpapakain, yung literal na papakainin ka lang niya. Ang pagpapakain po ng shepherd ay aalagaan ka niya. Pagka ang pastor mo ay nasa social media lang, hindi ka maalagaan yan. Kaya nga merong ibinigay ang Diyos na pastor para sa iyo, which shall feed you with knowledge. Upang patuloy po tayong maging maalam sa salita ng Diyos. Bakit? Kaya nga sabi nga natin kanina, ang gift ng sheep ay meron po siyang mataas na memory. Kaya nga po, ang nais ng Diyos sa atin bilang Kristiyano, sabi ng Biblia, matuto tayo with knowledge and understanding. Patuloy po nating maunawaan ang Diyos sa ating buhay. Patuloy po nating makita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Patuloy po nating makita ang gawa ng Diyos sa ating buhay. At patuloy po nating maintindihan lahat ng nais ng Diyos sa ating buhay. Ano yun? Sinabi mula sa verse number 2, He maketh me to lie down in green pastures. Nais ng Diyos na maunawaan po natin na ang Diyos ang maghahatid po sa atin sa pagpapala. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mga bagay na pangangailangan po natin. Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Kailan? Forever. Hindi lang nga pag Sunday. Hindi nga lang pagka may occasion. Hindi lang pag anniversary. Hindi lang pagka all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Stay in the church. And if you're planning to leave, gusto mong umalis sa church, sa house of the Lord, kayang iwan ng Diyos ang 99 sheep para lang hanapin ka. Amen? Remember nyo po, naalala nyo po, nung nagbibilang ang Diyos ng mga tupa, ang master, ang shepherd, doon sa itinuro ng Panginoong Jesucristo, ang shepherd ay nagbibilang ng kanyang mga tupa. Pag meron siyang 100 sheep, at nung pinapasok na niya lahat ng tupa, kulang ng isa. Ang ginawa ng shepherd, iniwan yung 99 at hinanap yung isa. Kaya nga, hahanapin ka ng Diyos. At kung nawawala tayo, hinahanap ka ng Diyos. Because it's always the sheep and the shepherd. Psalm chapter number 23, verse number 1, The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen? Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa inyo